Good morning Mabini Bohol! Panglimang araw na namin ngayon dito at today gusto namin gumala. Gusto namin magpunta sa lugar na hindi pa namin napupuntahan. Pero dito lang yan sa Mabini. Maghahanap kami or mag-explore ng mga bagong pasyalan dito lang sa Mabini Bohol kasi meron kami nakita sa Facebook na may mga bago ng pasyalan at yung mga hindi pa namin napuntahan last year. Thank you pala kay Ate NN at kay Kuya Melvin sa laging pagpapahiram ng motor nila tuwing namamasyal kami or gagala. May dala-dala pala akong backpack kasi may laman niyang pagkain at saka tubig. Syempre food is life at saka extra damit. Nagpagas na rin pala kami para tuloy-tuloy na mamaya at saka baka yung pupuntahan naming lugar ay walang mabilhan na gas kaya full tank na lang din namin. Isa ito sa favorite part ng vacation namin, yung mag-motor riding na kami lang dalawa. Char! Minsan, maganda rin na may mga kasama. Pero this time, kami lang dalawa kasi yung kapatid ko is busy. Tapos si ate naman is meron din siyang mga lakad. At ito yung maganda talaga sa province kasi sobrang tahimik ng lugar, refreshing. Yan, yung mga paligid, yung palayan na madadaanan, mga bundok. Diba, puro green at saka walang traffic, walang mga sasakyan. Ayan, paisa-isa lang na makakasalubong mo. Ang sarap sa pakiramdam, yung ma-feel mo yung ganito na parang ayaw mo nang bumalik ng syudad pero dahil kailangan mong bumalik dahil sa work kaya sulitin na lang din yung mga panahon na nakabakasyon. Sa totoo lang din kahit taga dito ako ay marami akong mga lugar na hindi pa napupuntahan kasi dati nung high school ako is mahigpit si mama. Hindi niya kami pinapayagan na gumala lalo na sumasakay sa mga motor kaya galing sa school ay diretso bahay lang kami. Nakapunta lang kami ng mga malalayong lugar pero kasama siya kapag meron kami mga sadya. Pero hindi nakamotor, yung nakabus or naka-jeep. Kaya ngayon ko lang na-appreciate yung mga ganitong gala nung naging adult na ako. Yung ang sarap pala kapag nakamotor kasi mas kitang-kita mo yung mga view. At ang kinaganda rin dito sa lugar namin is magaganda na yung mga kalsada. Noon pa man din is maganda na pero may mga lugar or mga barangay na hindi pa ganito yung kalsada. Pero dahil sa bago naming mayor is napapaganda niya na yung mga kalsada. Sana lahat ng kalsada, kahit may mga barangay road, yung mga maliliit, is mapaganda na rin. 'Di ba? At dito na pala kami sa may Delmar, Mabini, Bohol. Dito kasi yung nakita namin sa Facebook na bagong pasyalan, or bagong tourist attraction daw. Ito yung tinatawag nilang Pearl of the Ocean. Madali lang itong hanapin kasi along the highway lang siya at meron silang signage na nakalagay sa gilid ng kalsada. Ayan siya, paakyat. Para siyang paakit ng bundok na maliit pero meron siyang hagdan. At that time, nakita namin na may mga gumagawa pa kasi ang sabi nila hindi pa daw to tapos. Kaya nagpaalam kami kung allowed bang pumunta doon sa taas kasi akala namin close muna siya kasi nga may mga gumagawa. Pero ang sabi naman is pwede na daw umakyat kahit hindi pa siya tapos at saka free pa siya, wala pa siyang entrance fee kasi hindi pa siya tapos. Medyo mahaba-haba pala yung hagdan na to pero hindi siya nakakapagod umakyat kasi hindi siya patirik. Nung sa bandang gitna is ito na yung view na makikita. Ayan, so kita na yung mga bundok pero hindi pa yun yung pinakamataas. Ito pa, meron pang ibang steps. Hindi namin nabilang kung ilang steps to. Ang mabait din ng mga workers kasi sabi nila, akit lang daw po kami doon sa taas. Tsaka syempre yung may-ari mabait din kasi pinapayagan niya yung mga bumibisita na umakyat kahit hindi pa siya tapos, kahit ongoing pa lang siya, hindi pa siya nagpapa-entrance fee din. At ito na yung view sa may taas. Hindi siya masyadong nakakapagod or nakakahingal kasi unti-unti yung hagdan niya. Yung stairs na is unti-unti yung paakyat. Hindi siya yung patirik na akyatin. Ito na yung view kapag lumingon ka sa likod ng stairs ay mga bundok yung makikita mo. Ang ganda. Tapos ang hangin pa. Kahit medyo maaraw siya, hindi ma-feel yung init kasi malakas yung hangin. Tsaka medyo malamig. Kasi yung kabilang side naman nga is dagat. Ito pala yung na-build sa taas. Meron din daw dyang tindahan. Tapos baka restaurant yan or canteen. Kasi at least pwedeng kumain kapag namamasyal dyan sa taas. Ang ganda ng tanawin talaga. Tanaw na yung dagat. Akala ko nga Cebu na yung kabila, hindi pala.
Ang lamig sa taas, sobrang relaxing. Ang sarap sa pakiramdam talaga. Yun ko ba, I love nature talaga. Kapag nakita ko na mga ganyang view, nakaka-in love. Tsaka ito nakatayo, nakaka-in love. Char! At yun, naubusan ako ng sasabihin. At gusto lang namin i-feel yung hangin. At saka magmuni-muni. After naman nung video na yun, ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya na-stranded kami saglit. Sumilong muna kami doon. Yun yung nag-live kami saglit sa Facebook page namin. Tapos yung may mga gumagawa din doon ng mga karpintero. Naririnig yung mga tunog. Tapos yun, bababa na kami kasi pupunta naman kami sa aming next destination. Next naman namin pupuntahan ay Ubay, Bohol. Pupunta kami ng Binliw Dam kasi hindi pa kami nakapunta doon. May mga magagandang gasoline station na rin palang madadaanan dito papuntang Ubay. So kanina kasi nag-worry ako na baka wala, pero meron na pala. Sa tabi na palang improvement, mga pagbabago. Nung malapit na pala sana kami sa Binliw Dam ay naflatan kami. Kaya yan, nagtulak muna si Jetro. Tsaka nagpa-rescue na rin kami kay Ninyo. Kasi akala namin meron na dong vulcanizing shop sa unahan. Pero wala pa pala. Sobrang tagal pa. Kaya yung nakabalik na kami, napaayos na yung gulong, bumalik na kami sa papuntang Binliw Dam. Tsaka yung kalsada kasi dito is hindi siya sementado. Ganyan pa siya. Pero patag naman, pero maraming bato-bato. Kailangan din niyang iba yung pag-iingat sa pagdadrive. Kasi marami talagang bato. Tsaka kailangan yung gulong is nasa kondisyon talaga kasi mahirap maflatan dito, banda. Sobrang layo ng vulcanizing. Ayan, malapit na kami sa Binliw Dam. Pero nalungkot ako kasi parang nakakalungkot din yung lugar. Wala kasing araw, nawala si Haring Araw, kaya parang sad. Tapos umaambon-ambon pa dyan nung time na yon. Tsaka hindi rin pwedeng pumasok dito sa may bridge. Kasi dyan dapat banda may hagdan para mas makalapit ka sana sa tubig. Pero pinagbabawal siya. Tsaka hindi ka na rin pwedeng lumabag kapag bawal, diba? Dapat tayong sumunod. Kaya dito lang kami sa gilid. Yan, gusto kong puntan sa may puno. Sumaglit ako. Pero hindi rin kami nagtagal kasi umaambon. Lumapit pala ako konti sa may tubig. Pero wag na wag nyo yung gayahin na. Delikado po yan. Third destination naman namin is papuntang Marcelo. Mayroon kami pupuntahang kuweba. Medyo malapit lang to sa lugar ng mga tiyahin ko. At yan, dumating na kami dito. This time kasama na namin si Ate NN, si Kuya Melvin, si Daira, si Ian. Tsaka meron kaming isa pang kasama, yung magiging tour guide namin. Tsaka si Ninyo din pala, sumama na rin. Hapon na pala ito at sinadya rin namin na hapon talaga pumunta para low tide na yung dagat. Kasi dadaan pa kami ng dagat bago makarating doon sa may kuweba o doon sa may bundok na maliit. Ganito na yung madadaanan namin kapag low tide. Halos wala ng tubig dagat. Mas mabilis maglakad kasi parang naglalakad na lang din kami sa lupa. Kasi kung maaga-aga pa, ang tubig kasi dyan is hanggang bewang. Mas mahirap maglakad. Tsaka maraming, ang tawag namin dyan is tuod. Mahirap siyang matapakan, masakit. Kasi nasa kalagitnaan niya ng mga mangroves. Habang naglalakad ay lagi lang din kami nagsasabi ng tabi-tabi po. Kasi 5:30 na yan, magsi 6 PM na. So magagabi na, tsaka padilim na rin. May mga dala naman kami mga flashlight. Feeling mga adventure kami dito, tsaka bawal ang matakutin. Hindi ka pwede dito kapag matakutin ka kasi magagabi na to, tsaka didilim na. Kaya maya-maya pa nakarating na kami sa may bundok na maliit. So akit kami dito sa may bundok na madaming damo, mahaba yung mga damo talaga. Halos hindi mo makikita yung makitid na daan. Tsaka medyo madulas that time kasi maulan. Kaya dahan-dahan lang talaga yung pag-akit namin.
Kapag pumupunta ka sa ganitong lugar, kailangan tahimik lang. Bawal maingay, bawal matakutin, bawal maarte. Kasi dapat go lang ng go, dire-diretso lang. Tsaka kailangan mo magsabi lagi ng tabi-tabi po kasi gabi na. Tsaka hindi na oras ng mga tao dyan. Narating na kami dito sa kuweba, pababa na kami dyan. At hindi lang siya masyadong kita kasi madilim na. Flashlight lang yung nagbibigay ng ilaw. Sayang nga lang hindi ko na masyadong makita yung view ng kuweba. Kasi first time ko makapasok ng kuweba at ito ay medyo malaki siya. Dati napapanood ko lang to sa TV eh. Tapos akala ko dati nakakatakot yung pumapasok ka ng kuweba pero hindi pala. May mga bats din na lumilipad talaga. Pero hindi sila katulad ng mga nasa movie na parang sasalubong sa'yo. Doon lang sila sa ibabaw. Hindi naman masyadong crowded ng bats at saka ng mga snake, yung mga ganun. Yun lang naman yung nakatakot doon. Pero so far naman sa adventure namin, wala naman kami na-encounter na ganun. Na-amaze lang din ako sa formation ng mga rocks tsaka ng kuweba kasi hindi siya man-made eh, 'di ba? Gawa talaga siya ng kalikasan. Kaya nagtataka ako paano sila nabuo. Noong panahon, ito ay nagiging tahanan din ng ating mga ninuno, lalo na sa panahon ng mga digmaan, dito sila nagtatago kasi hindi ito masyadong natutunton ng mga dayuhan. Tapos nagiging tunnel nila. Dito rin sila nag-iimbak ng mga pagkain. Tapos yung iba naman is ginawang libingan. Ayan, may nakita kaming makalumang kabaong. Yung mga kabaong noong panahon ng mga ninuno. Nagawa siya sa kahoy. Yung buong kahoy. Tapos kinarve lang nila yung gitna para magkaroon siya ng space at magkasya yung katawan ng tao. Maliit lang yung kabaong noong panahon. Ganyan lang siya. Tapos sobrang tibay kasi ang tagal na niyan. May nakita din kami mga buto na naiwan doon pero durug-durug na kasi yung mga tao daw noon na pumupunta ay sinuhukay nila. Kawawa naman yung may-ari ng buto na yon. Sana hindi na nila pinakialaman. Pagkatapos ng adventure namin ay dumiretso muna kami sa bahay ng tiyahin namin. Doon muna kami at nakiconnect muna kami dito sa Piso Wi-Fi kasi wala talagang signal doon. Sabi ng tiyahin namin ay doon na rin daw kami mag-dinner. Thank you sa pagsama sa adventure namin. Bye!